huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking main channel, Lloyd Cafe Kitena. Ito may second vlogging channel, Lloyd Cafe Kitena Vlog. At para ma-update ka sa aking upload, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click mo yung notification bell para ma-update ka. At ang pag-uusapan natin sa video ito ay kung bakit nga ba nagloloko ang iyong partner, boyfriend, girlfriend, aura, kalandian, kamomol, kalandian ulit. Ganon! Ang topic na ito ay hindi para sa mga bata, kaya mga bata, umalis na kayo dahil hindi para sa inyo itong video na ito. Ang programang ito ay rated SPG. At para naman sa ating mga single at walang love life, makinig na lang tayo. Malay mo, makarelate ka soon. Gusto kayo. Bakit nga ba nagloloko ang ating mga partner? Number 1, nasasakal. Uminom galing sa yung kamay mo. Paano mo nga ba masasabi kapag nananakal ang partner mo? Number 1, hindi ka makalabasaw ng paalam. Number 2, lahat na gagawin mo kailangan ipaalam. Number 3, ipaalam. Number 4, ipaalam mo ulit. Ipaalam, walang kwenta. Walang kwentang relasyon, puro paalam yung totoo. In short, walang tiwala sa'yo. Ganon. Kapag may nananakal sa inyo, mas malaki ang chance na maghanap ng iba. Sabihin na natin love na love mo yung taong yun at sinasakal mo siya dahil ayaw mo siya mapunta sa iba. Pero ang totoo, pinupush mo siya na mapunta sa iba. I-try mo sakalin yung sarili mo. Diba ang weird? Mukha kang tanga. Huwag kang mananakal kung ayaw mong mawala ang mahal mo, gano'n. Ang logic dyan, bakit nga naman siya mag-i-stick sa yung mananakal ka kung meron namang ibang tao kung saan mahal siya pero maluwag lang siyang makagalaw, gano'n. Number 2, may kulang kang ginagawa. Ang mga tao kasi, gusto nila, yung ginawa mo nung una, ganun ka pa rin hanggang huli. Pero ang nangyayari kasi, napapagod tayo minsan, o kaya nakakalimutan, o kaya ayaw mo nang gawin kasi alam mo yon, ayaw mo na. Pagdating sa bahay, pagsundo, hindi ganun sa lahat ng case. Then nagbabago ang tao araw-araw. Number 3, nagsawa na. Nagsawa na sa pagmumukha mo. Nagsawa na din sa pes mo. Charot lang. Kapag wala kasing bagong nangyayari sa inyong dalawa, nakakasawa din yon. Duruin mo kung araw-araw pagkain yung hotdog tsaka itlog, diba? Nakakaumay din yon. Walang variety. Gusto mo yan, variety. Sa relasyon, importante talaga na araw-araw, meron kayong bagong binabrought in sa kapartner ninyo. Number 4, syempre walang tumatagal na relasyon sa taong malandi, maharot, makate, kalat-karit. Ganon, mabilis ma-fall out of love. Given na kapag malandi ka, hindi ka makontento sa isa. Gusto mo 2, 3, 4, at kung ilan pa lahat ng kaya mo. Alam mo na may jowa at nakipagtsuktsakan ka pa rin sa iba ang landi mo. Ha? Ang mundo ay punong-puno ng kalandian. At nasa iyo na yun kung makikilandi ka rin. Ang lahat na ito ay dahil sa last. Dahil sa may hindi kayo sa iba. Tuptamor! Sumuyoan, pag nangangati ka, idaan mo sa kamay. Huwag mo nang ikakama. Landi mo. Na lang. Number 5, minsan darating talaga sa buhay natin o may isip mo na lang bigla na hindi ako para sa kanya. Parang kulang. Parang hindi kayo may bagay. Yung mga ganong tanong sa utak mo kung saan maghahanap ka na ng iba na kayang punan at sagutin yung mga tanong na nasa utak mo. Alam mo, may isip mong makipaghiwalay talaga sa iba o maghanap ng ibang kalandian kapag nagiging pabigat na yung partner mo, ang hirap niya naintindihin, hindi mo na malaman kung ano ba talagang gusto niya. Yung tipong siya na lang ang susunod sa lahat ng gusto mong gawin. Yung parang, like, oh my God, darling. Number 6, wala nang sparks. Dito mo kailangan ng Meralco. Oryentehin mo, te, para magkaroon ng spark. Wala na yung magic of love. Yung tipong pag tumagal na ang relasyon nyo, wala na yung kilig, wala na yung gano'n, wala na gano'n. Pero ang totoo nito, nagtatransition na ang pag-ibig nyo to another level. Kasi after love, meron pa yung companionship, friendship, wala na yung kilig, wala na yung excitement. Doon na tayo dapat gumawa ng mga bagong dapat, alam mo yun? Kaya may explain eh. Bakit ko ba ginawang topic to? Wala naman akong love life. Number 7, ito issue sa ilan. Yung hindi mo pagsuko ng bataan. Kaya naghahanap siya ng ibang mapapasukan. At nagkataon lang na nahuli mo. Nakipag sa iba. Which is, hindi mo naman kasalanan kung gusto mong i-reserve yung virginity mo. Which is, hindi mo naman kasalanan kung gusto mong i-reserve ang virginity mo. Sadyang tinawag lang siya nakakatihan at pinakamot niya sa ibang kalandian. Ewan ko ba kung ba't nakakaya ng moralidad? Ewan ko, I don't know. I don't know. Number 8, nanlalamig na kayo
Yung tipong mas malamig pa kayo sa ref o si aircon ninyo. At dahil nga nanlalamig na kayo, maghahanap siya ng ibang taong pwedeng pag-initan. Eh di sana init ka na ng tubig. Lalo na yung mga teenager ngayon, napaka-mapupusok. Yung tipong konting makitang problema, hihiwalayan agad, maliit na bagay, makikipag-away kasi makikipaghiwalay. Kaya kung bata ka pala ngayon na may love life, abay huwag ka mag-i-expect na forever na yan, te. Kasi totoo niyan, kalandian lang yan eh. Sadyang karamihan lang sa mga yan, pang pastime lang. Kaya nga nabuo yung salitang shota. Kasi short time lang. Number 9, hindi makontento sa kung anong meron siya. Siguro hindi makontento sa haba, ng pasensya, sa laki, ng pagmamahal, sa tigas, ng paninindigan, sa lambot, ng puso, at sa sarap ng pagsasama. Sadyang kulang at hindi siya makontento. Dahil maliit ang mo. May mga ibang tao din kasi na tumitingin talaga sa physical na anyo o physical na kakayahan ng isang tao. At number 10, hindi talaga kayo para sa isa't isa. Sinadya ng kalawakan na magkita kayo at magsama pero hindi kayo pinadhana. Yun yung tipong wala kang magagawa kasi yun ang nakasulat sa tadhana mo. May mga tao talagang dadaan sa puso natin, sa buhay natin at hindi sila mag-i-stay. Kasi nga, mas gugustuhin nilang maglakad kasama ang iba. Dahil malandi nga sila. Pero kahit na hindi kayo para sa isa't isa, I'm sure may natutunan ka. Diba? I'm sure meron. At kung wala man, very wrong ang ginawa mo. Walang kwenta ang relasyon nyo. Ganon. Walang perfect na relasyon at walang perfect na tao sa mundong punong-puno ng imperfeksyon. Gusto mo yan? Ang pag-ibig ay masaya, lalo na kung tinatrabaho mo ito araw-araw. At para hindi ito nakakapagod, dapat dalawa kayo nagtatrabaho. Hindi yung isa lang yung nag-workout, tapos yung isa, tapon na ng tapon ng pinaghirapan. Dapat pareho kayong nagte-treasure ng pinagsamahan ninyo at pagmamahalan ninyo at yung anumang meron kayo, ganong. Alam mo, napakahirap talagang pigilan ang tukso. Lalo na sa mundong itong punong-puno ng kalandian. Kaya ang payo ko sa'yo, kung sakaling tutuklawin ka na ng tukso, isipin mo munang mabuti. Kung gagawin sa'yo ng partner mo yon at malalaman mo, matutuwa ka ba? Tandaan mo, masasaktan ka din. Lagi mong tatandaan na ang mundo ay parang bola. Paikot-ikot lang yan. Ganun. At ang payo ko naman sa inyong mga malalandi at hindi pa nauhuli ng mga jowa nila, abay galingan nyo sa pagtatago. Charot lang yun. Walang sikreto kung hindi nasisiwalat. Kaya ngayon pa lang, baguhin mo na ang ugali mo. Kung hindi man agad-agad, pakunti-kunti, ganun. Eto, alam ko madami ka mako-comment sa ating topic ngayon. Bakit nga ba naglolo ko ang partner, BF, girlfriend, amomoy kalandian, kung ano man? I-comment mo yan sa baba. At kung naghiwalay na kayo ng partner mo, paano mo na-handle yung paglolo ko niya? Comment down below! Huwag mo kalimutan i-like, i-favorite, i-share mo ang video ito sa lahat ng kakilala mong kailangan na ito. Mag-subscribe ka na sa aking main channel, Lord Kathy Cadena. Ito may second vlogging channel, Lord Kathy Cadena Vlogs. Ganong. Gusto ko yun. Bye-bye!